Sa kanang bahagi ng kinaupo ang trono, biglang lumabas si Belyon at sinabing delikado ang binabalak ni Jinwoo na pagharap sa Dragon King. Sa kaliwang bahagi, ay lumabas naman si Ygritte at sinabing sumasang-ayon sa sinabi ni Belyon. Wika ni Jinwoo na nauunawaan niya na nag-aalala ang mga ito sa kanyang kaligtasan, pero hindi niya pwedeng gawing dahilan iyon para hindi gawin ang tama. Napayuko si Jinwoo at sinabing isa ito sa mga katangiang hinangaan sa kanya ni Ashborn. Tumingin si Jinwoo kay Belyon at tinanong kung ano kaya ang magiging desisyon ni Ashborn kung ito ang nasa sitwasyong niya ngayon. Tumingin pabalik si Belyon kay Jinwoo at nanlaki ang mga mata nang mapansin na may pagkakapareho ito sa dating pinuno. Napangiti si Belyon at unti-unting naunawaan kung bakit si Jinwoo ang pinili ni Ashborn na kapalit. Sabay-sabay na tumayo sina Belyon, Ygritte, at Beru sa harapan ni Jinwoo at ipinahayag na sasamahan nila si Jinwoo hanggang sa huli. Tuluyang tumayo si Jinwoo at naglakad sa unahan ni Belyon, Ygritte, at Beru. Habang naglalakad ay biglang nagsuhestyon si Belyon na tawagan ni Jinwoo ang kanyang pamilya. Mabilis na tumanggi si Jinwoo at humigpit ang pagkakahawak sa cellphone. Wika ni Jinwoo na sa oras na marinig niya ang boses ng kanyang pamilya ay baka hindi na siya tumuloy sa laban. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Jinwoo sa cellphone hanggang sa mabasag ito sa kanyang kamay. Guys, 500 likes ang goal natin sa video na ito. Mag-like at subscribe na kayo. Nasa dulo ng video natin yung mga shoutout. Samantala, sa Canada, makikita ang Dragon King na hinahabol ang isang natitirang fighter jet. Nagpakawala ng atake ang Dragon King at napasabog ang jet. Pero nakaligtas naman ang piloto sa pamamagitan ng parachute. Ligtas na nakababa ang piloto at agad na nagtago sa gilid ng isang sirang gusali. Hindi lubusang makapaniwala ang piloto sa kalunos-lunos na sinapit ng buong lugar mula sa pinsalang dala ng Dragon King at ng hukbo nito. Pero saglit na natigilan ang piloto nang maramdaman ang kakaibang presensya na nagmumula sa kanyang likuran. Mabilis itong lumingon at bumulaga sa kanya ang isa sa mga halimaw. Mabilis na sumugod ang halimaw pero nagawa naman makaiwas ng piloto at pinagbabaril ang halimaw. Sa kasamaang palad, naubusan ng bala ang baril. Dismayadong tinanggap ng piloto ang kanyang kapalaran at marahang pumikit para intayin na kainin siya ng halimaw. Pero lumipas ang ilang sandali ay walang halimaw na kumain sa piloto. Marahang nagmulat ng mga mata ang piloto at gulat na makita ang halimaw sa kanyang harapan na walang buhay. Hinanap ng piloto kung sino ang nagligtas sa kanya at laking gulat nang makita si Jinwoo na nakatayo sa gitna ng nahating katawan ng halimaw. Agad na inutos ni Jinwoo sa piloto na lumayo na at iligtas ang sarili. Pero bigong maunawaan ng piloto ang utos ni Jinwoo nang makita ang daan-daang mga halimaw na pasugod kay Jinwoo. Nanginig sa takot ang piloto pero nanatiling kalmado si Jinwoo at hindi nagpatinag sa dami ng mga halimaw. Itinaas niya ang isa sa mga hawak na dagger at ginamit ang atake na ruler's hand. Isang malakas na enerhiya ang kumawala sa dagger ni Jinwoo at tila kidlat na gumuhit ng mabilis sa hilera ng mga halimaw. Sa isang iglap, nahati ang mga halimaw at tuluyang namatay. Hawak ang dalawang dagger sa magkabilang kamay, naglakad si Jinwoo papunta sa Dragon King. Idineklara niya ang pagsisimula ng labanan at habang naglalakad ay binigkas niya ang salitang "Arise." Nagsibuhay ang mga halimaw sa kanyang likuran at sumunod sa kanya bilang mga bagong Shadow Soldiers. Agad na naramdaman ng Dragon King ang presensya ni Jinwoo. Wika nito na ang Shadow Monarch ay nagsisimula ng sumalakay sa Eastern Front. Sa likuran ng Dragon King ay makikita si Yogumon, ang Monarch of Transfiguration, at si Tarnak, ang Monarch of Iron Body. Hindi nito maramdaman ang Shadow Army sa presensya ni Jinwoo. Dahil dito ay napaisip si Tarnak na maaaring ikinalat ni Jinwoo ang hukbo nito para sa malawakang pagsalakay. Nanatiling tahimik ang Dragon King at napaisip na kung tama ang kutob ni Tarnak na hindi kasama ni Jinwoo ang Shadow Army, maaaring ang plano ni Jinwoo ay i-absorb ang mga natatalong halimaw at gawing mga bagong shadows. Samantala, sa Korean Hunters Association Office, makikita na taimtim na nagdarasal si Woo Jin-chul habang nakasabaybay sa balita tungkol sa mga nangyayari sa Canada. Sa balita, inireport na ang pagpapadala ng mga US military sa labanan nang mawalan ng kontak sa mga hunters para magkaroon ng oras ang mga sibilyan na makatakas. Ang US ay isa sa mga bansa na may makakapangyarihang military sa buong mundo at kung matatalo ito, indikasyon lamang ito na wala ng ibang bansa ang makakatapat pa sa lakas ng mga demonic beast. Samantala, makikita ang daan-daang mga bagong Shadow Soldiers na nakahilera sa likuran ni Jinwoo. Sarami ng mga ito ay halos dumilim na ang buong battlefield. Sa unahan ay abala si Jinwoo na makipaglaban sa mga kalabang halimaw. Parang kidlat sa bilis na pinampatay ni Jinwoo ang mga halimaw na dinaraanan. Ang bawat galaw at atake ay kalmado at kalkulado. Hanggang sa matigilan si Jinwoo at napatingin sa himpapawid ng maramdaman ang papalapit na malakas na enerhiya. Sa ilang saglit lamang ay napuno ng mga dragon ang buong kalangitan. Ramdam ang lakas ng mga ito kahit sa malayo.
Dito ay napaisip si Jinwoo na maaaring nagsisimula ng kumilos ang Dragon King. Pero hindi maramdaman ni Jinwoo ang presensya ng Dragon King. Napanatag si Jinwoo na hindi pa handa ang Dragon King na umatake, kaya magkakaroon pa siya ng mas mahabang oras para mas palakasin at mas palakihin ang kanyang bagong Shadow Army. Muling binigkas ni Jinwoo ang salitang Arais, at sabay-sabay na nagsibangon ang mga kamamatay pa lamang na mga halimaw. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga dragon at shadows. Makikita ang paglabas ng apoy sa bibig ng isang dragon at ibinuga sa isa sa mga shadows. Parang bulang naglaho ang shadow dahil sa lakas ng atake ng dragon. Ito pala ay ang isa sa mga advanced dragon ng Dragon King. Nagbanta ito na kung sino man ang magtangkang salumatin ang kanilang Dragon King ay papatayin nito, at walang ibang makakapigil, lalo na ang mga pipitsuging shadow soldiers na gawa lamang sa mana. Pero habang abala sa pagmamayabang ang advanced dragon, makikita si Jinwoo sa likuran nito. Tuluyang sumugod si Jinwoo at pasigaw na sinabing puro salita lamang ang dragon. Mabilis na lumingon ang dragon pero huli na ang lahat. Naglapat ang mga ngipin ng Dragon King sa nasaksihan. Sa isip nito ay palakas na ng palakas si Jinwoo. Dahil dito, inanunsyo ng Dragon King na magsisimula na silang umatake. Inutos ng Dragon King na magpaiwan ang Monarch of Transfiguration para sa gagawing ambush sa Shadow Army. Sumang-ayon ang Monarch of Transfiguration at agad na nagpalabas ng daan-daang mga maliliit na kulay pulang gates. Wika ng Dragon King na wala nang kawala si Jinwoo sa pagkakataong ito. Samantala, makikita ang US military na abala sa pagbaril sa mga halimaw. Wika ng isa sa mga sundalo na patuloy lamang napatamaan ang mga halimaw sa mga paa nito para mapabagal ang pagkilos hanggang sa dumating ang backup ng mga hunters. Sa kasamaang palad ay napatay ang sundalo ng isang halimaw na mukhang insekto. Isa pang halimaw ang nagtangkang umatake pero napigilan ito ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha nito. Tumilapon palayo ang halimaw at napangisi ang sumuntok rito, dahil sa pagdating ni Thomas Andre. Mayabang na sinabi ni Thomas Andre na marami man ang mga halimaw pero hindi tutumbas ang mga ito sa kanyang lakas. Pero biglang nawala ang ngiti ni Thomas Andre dahil sa paglabas ng isang lalaki sa gitna ng mga halimaw. Nagsalita ang lalaki at sinabing namumukhaan niya si Thomas Andre bilang iyong hunter na muntik nang mamatay sa kamay ng Beast Monarch. Nagpakilala ang lalaki bilang Monarch of Steel Body at sarkastikong pinagbantaan si Thomas Andre na maaaring sapitin rin ni Thomas ang parehas na kapalaran sa kanyang mga kamay kung magpapatuloy sa pakikipaglaban. Hindi nagpatinag si Thomas Andre imbes ay nagmayabang pa na hindi siya mahilig sa mga taong mas mayabang pa sa kanya. Sa likuran ni Thomas Andre ay isa-isang nagsilabasan ang Shadow Army ni Jinwoo na nakatago sa anino niya. Tumayo sa tabi ni Thomas Andre si Bellion at kinamusta ang Monarch of Steel Body. Nang gagalaiti sa galit ang Monarch of Steel Body nang mapagtanto na ang lahat ng ito ay patibong lamang. Agad na tumawag ang Monarch of Steel Body sa Dragon King upang ipagbigay alam ang nangyari sa pamamagitan ng perception range pero bigo niya itong mahanap. Inis na nilibot ng Monarch of Steel Body ang tingin sa paligid at nakita si Task sa tuktok ng isang building na hinaharangan ang kapangyarihan niya gamit ang isang blocking spell. Lalo nang nagalit ang Monarch of Spell dahil batid nito na imposibleng ganito gumalaw ang Shadow Monarch. Malinaw na ang stratehiyang ito ay nanggaling sa pag-isip ng isang tao. Sumigaw ang Monarch of Steel Body at sinabing hindi nararapat si Jinwoo na maging monarch. Hindi nagustuhan ni Beru ang sinabi nito at nagbanta na bawiin ang sinabi dahil malaking kasalanan ang insultuhin ang kanilang hari. Nag-transform ang Monarch of Steel Body at sinabing walang karapatan si Beru na kalabanin siya dahil isa lamang itong hamak na Shadow Soldier. Samantala, tuluyan nang nagkaharap si Jinwoo at ang Dragon King. Nakatayo sa itaas ng sirang gusali ang Dragon King habang nasa ibaba naman si Jinwoo, nagpapalitan ng matatalim na tingin. Sa nakaraang episode nakita natin ang pagwasak ng Dragon King sa mundo. Nagpamalas na ito ng napakatinding lakas na kahit na ang mga missile ay hindi tumatalab sa kanya. Walang nagawa ang US Army at naglasing na lamang ang direktor. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang dumating si Jinwoo at hiningi ang runestone ni Kamish at gagamitin niya ito upang mag-counter-attack sa mga kalaban. Pagkatapos nito ay pinuntahan ni Jinwoo si Mrs. Norma Selner upang magpahula. Napaiyak na lang ang manghuhula sa nakitang hinaharap ng ating bida. Sa pagtatapos nga ng episode na ito sinimulan na nila Thomas Andre ang plano nila ni Jinwoo para tapusin ang ibang monarch. Nagkaharap na din dito si Jinwoo at ang Dragon Monarch. Nakatayo sa itaas ng sirang gusali ang Dragon King habang nasa ibaba naman si Jinwoo, nagpapalitan ng matatalim na tingin. Nagpapakiramdaman sa kung ano ang pinaplano ng isa't isa. Malakas ang kutob ng Dragon King na si Jinwoo ang dahilan kung bakit hindi niya makontak ang Monarch of Steel Body dahil kung hindi, ay tinaraydor na siya nito. Pero kahit naguguluhan sa nangyayari, isang bagay ang sigurado ang Dragon King at iyon ay kailangan niyang patayin si Jinwoo. Nagpakawala ng malakas na apoy mula sa bibig ang Dragon King sa direksyon ni Jinwoo.
Sa lakas ng atake ay nagmistulang dagat ng apoy ang tinamaan nito. Pero mabilis na nakaiwas si Jinwoo sa atake. Inis na napatingin ang Dragon King sa itaas kung saan nakasakay si Jinwoo kay Kaizel. Binigkas ni Jinwoo ang salitang Arise at nagsilabasan ang mga bagong Shadow Army na agad umatake sa Dragon King. Samantala, sa di kalayuan ay makikita si Liu Zigang na walang hirap na pinugot ang ulo ng isang higanteng halimaw. Para kay Liu Zigang, hindi problema ang ganitong mga higante hanggat hindi sa dagat ang labanan. Pero kahit abala sa pakikipaglaban, ramdam ni Liu Zigang ang kakapangilabot na kapangyarihan na nagkalat sa buong lugar kung saan libo-libong mga hunters ang nakikipaglaban sa mga di mabilang na rami ng mga halimaw. Pero ang mas kinatatakutan ni Liu Zigang ay ang labanan sa pagitan ni Jinwoo at ng Dragon King na sa tingin niya ay nagsimula na. Hindi naman malirito si Liu Zigang. Gamit ang nag-ipong lakas sa Dragon Claw, mabilis na napatay ng Dragon King ang hilera ng mga Shadow Army sa isang atake lamang. Sa lakas ng atake ay nagkapira-piraso ang mga Shadow Army at naglaho na parang abo sa hangin. Wika ng Dragon King na dismayado siya na pinadala ni Jinwoo ang pinakamalalakas na Shadow Soldiers para patayin ang Monarch of Steel Body samantalang sa kanya ay mga pipitsugin lamang. Pero natigilan sa pagsasalita ang Dragon King nang makita si Jinwoo papasok ng isang portal. Napaisip ang Dragon King kung sinusubukan ni Jinwoo na tumakas. Galit na lumipad ang Dragon King para sundan si Jinwoo. Pero pagpasok sa portal, nagulat ang Dragon King na makita ang Shadow Army ni Jinwoo kasama ang mga sundalo ng Monarch of Steel Body. Naisip ng Dragon King na maaaring na-absorb na ni Jinwoo ang hukbo ng Monarch of Steel Body. Napatingin sa likuran ang Dragon King at nakita ang Monarch of Steel Body na unti-unting naglalaho sa kamay ni Bellion at Beru. Napapikit na lamang ang Dragon King at sinabing mahusay ang naisip na stratehiya ni Jinwoo. Pero maling-mali si Jinwoo kung iniisip nito na nautakan na sila. Dahil ang totoo, sila ang nakautak kay Jinwoo. Pinakita ng Dragon King ang daan-daang gates na hinanda ng Monarch of Transfiguration at ipinaliwanag na ito na ang katapusan ni Jinwoo dahil kahit anong oras ay pwede siyang magsumon ng mga dragon. Pagkatapos na sabihin ito ng Dragon King ay makikita ang sabay-sabay na paglabas ng libo-libong mga dragon sa bawat gates. Wika ng Dragon King na wala ng pag-asa pang manalo si Jinwoo dahil nasira na niya ang plano nito. Pero bumisi lamang si Jinwoo at sumigaw ng cancel summon. Nagulat sandali ang Dragon King sa ginawa ni Jinwoo dahil sa tila bigla ang pagsuko nito, pero napaisip ang Dragon King na tama rin lamang ang ginawa nito sapagkat matatalo rin lamang sa huli. Tuluyang napuno ang pulang kalangitan ng mga dragon. Pumikit si Jinwoo habang nakatingin ang Dragon King. Pero laking gulat ng Dragon King nang muling magmulat si Jinwoo at nagpakawala ng malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong battlefield. Napunit ang suot na damit ni Jinwoo sa paglabas ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Agad na napagtanto ng Dragon King na hindi lamang ito normal na sigaw kundi ito ay ang nakatagong kapangyarihan sa runestone ni Kamish, ang Dragon Fear. Ang Dragon Fear ay may kapangyarihang patigilin ang lahat sa paggalaw, mapakalaban man o kakampi. Makikita nga ang pagtigil ng lahat mula sa mga dragon na lumilipad sa itaas hanggang sa lahat ng mga nasa ibaba habang nababalot ng kulay pulang enerhiya. Hindi maitatanggi ang gulat sa mukha ng Dragon King na maski sila ng Monarch of Transfiguration ay nagawang mapatigil ni Jinwoo. Biglang sumulpot sa tabi ng Dragon King si Jinwoo at sinabing may pupuntahan sila. Nabalot si Jinwoo at ang Dragon King ng isang itim na usok at ilang sandali lamang ay napunta sila sa isang isla kung saan nakatayo ang kastilyo ni Jinwoo. Gulat na sinuri ng Dragon King ang buong paligid at napagtanto na pamilyar ito. Wika ni Jinwoo na tama ito ng iniisip. Nasa malayong isla sila sa kabilang panig ng mundo kung saan minsang nanirahan ang Dragon Army. Napangiti ang Dragon King dahil muli siyang nagulat sa klase ng pag-isip ni Jinwoo ng stratehiya. Batid niya na kahit kaya ni Jinwoo na makipaglaban ng harapan, mas pinili ni Jinwoo na dalhin siya sa malayong isla kung saan silang dalawa lamang ang maghaharap dahil kung makikipaglaban sa dami ng kanyang hukbo, mabilis na mauubos ang mana ni Jinwoo. Sarkastikong tinanong ng Dragon King kung ang kastilyong nakikita niya ay pagmamay-ari ni Jinwoo. Sumang-ayon naman si Jinwoo pero hindi nagustuhan ang tono ng boses ng Dragon King. Kaya pinalabas ni Jinwoo ang Kamish Dagger at sinabing bagamat hindi kasing ganda ng inaasahan, pwede na itong libingan ng Dragon King. Napangisi ang Dragon King at nagsimulang mag-transform sa isang dambuhalang dragon. Nagsilabasan naman ang mga pinakamalalakas na Shadow Soldier ni Jinwoo at pinalibutan siya bilang paghahanda sa labanan. Sa US Hunters Bureau, makikita si Norma Selner na nakatanaw sa labas ng bintana ng building. Wika nito na tuluyan ng lumaganap ang malalaking apoy na dulot ng labanan sa buong teritoryo ng US. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si David Brennan at sumang-ayon sa sinabi ni Norma Selner. Wika nito na pati ang paglaganap ng iba't ibang mga mana ay umaabot na sa iba't ibang rehiyon ng bansa.
Hindi matanggap ni David Brennan na hindi agad siya naniwala sa babala ni Jinwoo noon, ngayon wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin para pigilan ang pagkawasak ng mundo. Napapikit si Norma Selner at sinabing hindi lamang naman si Jinwoo ang hunter na lumalaban para pigilan ang mga halimaw. Lahat ng mga hunters sa buong mundo, mapa A-rank man o S-rank ay buong tapang na nagtutulong-tulong para harapin ang mga halimaw. Paliwanag ni Norma Selner na hindi man nagkakalayo ang lakas ng E-rank sa normal na mga tao ay patuloy ang mga ito sa pakikipaglaban. At ganon rin naman ang kaso pagdating sa C-rank at D-rank na mga hunters. Kung ang E-rank ay kayang pumatay ng isang halimaw, 3 naman ang kayang patayin ng D-rank at 10 naman sa C-rank. Kahit ang mga S-rank na kayang pumatay ng libo-libong halimaw, mamamatay rin ang mga ito kagaya ng mga lower rank hunters. Pero mangyari mang pumanaw ang mga hunters, ang mga sakripisyo nila ang magiging daan ng kinabukasan para sa lahat. At gusto ni Norma Selner na tawagin nila itong pag-asa sa kabila ng kinakaharap na problema. Samantala sa Korean Hunters Association, makikita si Woo Jin-chul na nakatayo sa tabi ng bintana. Sa likuran ay may isang tauhan na ipinaalam na matagumpay na nailayo ni Jinwoo ang mga kalaban sa isang malapit na isla sa Japan kung saan walang naninirahan na mga tao. Agad na naalala ni Jin-chul ang naging usapan nila ni Jinwoo tungkol sa isang isla kung saan nag-collapse ang isang gate ng mga higante at nagkalat ang maraming mana sa kalakhan ng isla. Batid ni Jin-chul na kung doon mangyayari ang labanan ay mababawasan ang pinsala na matatamo ng mga bansa. Nagtanong ang tauhan kung dapat silang magpadala ng mga hunters para tumulong kay Jinwoo. Wika ni Jin-chul na nasa US lahat ng mga S-rank hunters, kaya malabong makapagpadala ng mga hunters na may maitutulong sa labanan. Biglang napangiti si Jin-chul nang maisip na ipadala ang E-rank hunters. Natatawang tinanong ni Jin-chul ang lalaki kung alam ba nito na dating isang E-rank hunter lamang si Jinwoo. Gulat na gulat ang lalaki sa sinabi ni Jin-chul. Wika ni Jin-chul na naniniwala siya na kahit isang E-rank hunter lamang ay pwedeng maging isang bayani. Samantala, makikita ang pagsugod ni Jinwoo sa Dragon King habang nakasakay kay Kaizel. Ang Dragon King naman ay humandang magpakawala ng apoy sa bibig. Pero bago pa mapakawala ng apoy ay mabilis na pinuluputan ni Belyon ang bibig ng Dragon King gamit ang kanyang tila lubid na sandata. Galit na tumingin ang Dragon King sa ibaba at nakita si Belyon na buong lakas na pinipigilan ang lubid para hindi siya makawala. Agad na sumugod si Joma at ang kasamahan nito para pigilan ang leeg ng Dragon King. Si Task naman ay nagpakawala ng malakas na enerhiya para ihambalos ang Dragon King ng pabali-baliktad. Sumugod na rin sina Beru at Greed at malakas na tumama sa mukha ng Dragon King. Tuluyang bumulagta ang Dragon King. Wika ni Jinwoo ay nagiging epektibo ang kanilang pag-atake. Pero humisi ang Dragon King at sinabing natutuwa siya na makita ang mga kalaban niya na inaakalang matatalo siya sa ganong klase ng labanan. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo sa takot nang magpakawala ang Dragon King ng Dragon Fear. Lahat ng mga Shadow Soldiers ay natigilan sa kani-kanilang kinatatayuan, habang pilit na nagkukumawala sa enerhiyang pumipigil sa kanilang gumalaw. Hindi makapaniwala si Jinwoo sa ginawa ng Dragon King pati ang katotohanang hindi niya makontrol ang kanyang Shadow Soldiers. Sinubukang i-cancel ni Jinwoo ang pagsumon kay Kaizel pero nagpakawala na ang Dragon King ng malakas na apoy. Nabalot ang buong battlefield ng nagbabagang apoy. Mabuti na lamang at nakaiwas agad si Jinwoo at matagumpay na napabalik si Kaizel. Paulit-ulit na nagbuga ng apoy ang Dragon King sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos ay buong pagmamalaking ipinaalam na ito ang tunay na lakas ng isang Monarch of Destruction. Isang nilalang na hindi takot na magsakripisyo ng kahit na sino manalo lamang sa labanan. Ang sumisimbolo sa pagdanak ng dugo, sa nakapangingilabot na sigaw, sa galit, at sa pagkawasak ng mundo. Isang nilalang na nilikha para magpasimula ng gulo. Isang nilalang na pinangalan ng Antares, ang Monarch of Destruction. Nanatiling kalmado si Jinwoo habang nag-iisip na sa kabila ng dami ng mana na nagkalat sa buong isla nang mamatay ang King of Giants, hindi ito naging sapat para malabanan ang atake ng Dragon King. Sigurado si Jinwoo na sa lakas ng atake na pinakawala ng Dragon King ay kahit ang kanyang mga Shadow Soldier na hindi naman namamatay ay baka tuluyang mamatay kapag natamaan ng direct hit. Muling nagbalik sa dating anyo ang Dragon King at sinabing hindi kailangan matakot ni Jinwoo. Ang totoo ay humanga siya sa ginawa ni Jinwoo sa pag-corner sa kanya kahit ba kayang-kaya niyang kumawala sa pagkakahawak nito. Kaya bilang kapwa Monarch, pinaalala ng Dragon King kay Jinwoo na hindi naman sila ang totoong magkalaban, kundi ang mga rulers ang kalaban nila. Wika nito na ang mga rulers ay walang ibang nais kundi ang mapatay ang mga monarchs at hindi naiiba si Jinwoo roon.
Kaya nang makita niya kung paano makipaglaban si Jinwoo, nagbago ang isip ng Dragon King sa pagpatay kay Jinwoo, imbes, gusto na niya na magsanib puwersa sila para mapatay ang mga rulers. Kung papayag si Jinwoo ay maipapangako ng Dragon King na hindi niya sasaktan ang pamilya ni Jinwoo, pati ang South Korea ay hindi niya gagalawin at aalis sila ng tahimik. At hindi lamang ang mga iyon ang kayang ibigay ng Dragon King kay Jinwoo, pati ang buong mundo ay pwedeng pagharian ni Jinwoo. Inilahad ng Dragon King ang kanyang kamay at sinabing lahat ng ito ay tutuparin niya basta hawakan lamang ni Jinwoo ang kanyang kamay. Ngumisi si Jinwoo habang nakatitig sa kamay ng Dragon King at sinabing wag siyang patawanin dahil malabo siyang maniwala sa lahat ng mga pinagsasasabi nito dahil kitang-kita niya sa mga mata ng Dragon King ang kagustuhan nitong patayin siya. Sabay na naglabas ng malalakas na enerhiya sina Jinwoo at ang Dragon King habang nakatitig sa isa't isa. Wika pa ng Dragon King na dapat maghanda na si Jinwoo dahil ito na ang kanyang huling palugit.